POV. Ay, nakakapagod ang araw na to. Umagsak ang mga balikat ni Katie habang nagre-reklamo. Naglalakad na kami ngayon palabas ng hotel. Pareho pala kaming 4:00 ang out. Ayos lang naman ako, tama lang naman ang pagod. Siguro dahil sanay na ako. Di kasi ako sanay na humilata lang sa bahay. Hoy Bianca, hindi ka ba napagod? Hindi naman. Pambihira. Ikaw na nga itong buntis pero parang balawala lang sa'yo. Sanay na ako. Nauna na ako maglakad sa kanya. Narinig kong tumatakbo itong nakasunod sa akin. Susunduin ka ba ng palalab mo? Palalab? Natigilan ako. Palalab? Si Mr. You mean si Mr. David? Sino pa nga ba? Hindi ko alam. Marunong naman ako umuwi mag-isa. Bakit pa ako magpapasundo sa kanya? Iba pa rin yung susunduin, no? Tara muna nga sa unit ko. Maaga pa naman. Alam ko malapit lang dito ang tinitirhan ni Katie kaya pumayag na lang ako. Medyo maaga pa naman. Wala din naman akong gagawin doon sa bahay ni Mr. David. Sinamahan ko na muna si Katie. Sinuyod ko ang kabuuan ng unit niya. Mukhang naglilinis na ang babaeng ito. Huling punta ko dito yung masyadong makalat. Marunong ka na pala maglinis? Siyempre naman, no? Umupo na lamang ako sa kanyang sofa. Siya naman ay umalis na sa aking harapan para pumunta sa lababo. Studio type itong tinitirhan niya. Maliliit lang. Tamang-tama sa 2 tao. Anong gusto mo? Coffee or juice? Ay, buntis ka nga pala kaya dapat juice na lang sa'yo. Bahagya akong natawa. Kahit naman ano, hindi naman ako maselan pagdating sa pagkain kahit nabuntis ako. Naku, dapat ingatan mo yung tagapagmana ni Mr. David, no? Tagapagmana yan eh. Ano ba sa tingin mo ginagawa ko? Tingin ko, pinapagod mo sarili mo. Hindi mo naman na kasi kailangan magtrabaho pero nagawa mo pa din magtrabaho. Kung hihilingin mo na lang sana na magtrabaho ka ng magaan, edi sana hindi ka nahihirapan. Ayoko nang ganoon, Katie. Alam mo naman na sanay ako sa pagiging room attendant. Ano naman yung trabaho na sinasabi mo? Yun ba yung nakaupo lang at magre-report lang sa kanya? Hindi naman kaya ng utak ko yun. Sa bagay, lumapit siya sa akin, dala na ang juice. Inumin mo na lang to. Sumimsim na lamang ako ng juice. Nasa kalahati na ito ng baso nang maalala kong lobat nga pala ang cellphone ni Mr. David. Inaalala ko lang, baka siya yung tumatawag kanina. May charger ka ba? Tanong ko kay Katie na abala ngayon sa pagayos ng mga labahin niya. Teka, kukunin ko. Naglakad itong palapit sa kama at kaagad din namang bumalik sa akin. Ayan. Inihagis niya ito sa akin. Nasa loko naman. Sinubukan ko isaksak ito sa cellphone ngunit hindi naman kasya. Wala ka na bang ibang charger? Wala na. Napapagod itong lumapit sa akin. Hinablot niya sa akin ang charger at maging ang aking cellphone. Tinignan niya kung mag-fit ba ito sa cellphone ko ngunit hindi. Pang-rich naman yung cellphone mo eh. Reklamo niya. Hindi sa akin to, kay Mr. David to. Gumuhit ka agad ang mga ngiti sa labi ni Katie. As in, kanya talaga? Ito talaga yung phone na ginagamit niya o binili niya lang para sa'yo? Sa kanya nga. Ito yung phone na ginagamit niya. Lobat nga eh. Binigay pa niya sa akin to kung lobat naman. Mas lalong lumapad ang mga ngiti ni Katie. Ay, kinikilig ako. Bigla ba naman itong tumili sa harapan ko? Mabibingi yata ako sa babaeng ito. Bakit ba bigla-bigla ka nalang tumitili? Naiinis na tanong ko sa kanya habang nakatakip sa akin tenga. Kasi naman no, sino hindi kikiligin? Kung ibinigay sa'yo ni Mr. David ang sariling phone niya, ibig sabihin wala talaga siyang tinatago. Kinikilig pa rin na sabi nito. Hawang ko sa'yo. Hindi naman lahat nakalagay sa phone ng mga dapat malaman na sekreto. Ang ibig ko sabihin, wala siyang inaalalang iba na tatawag sa kanya. Hindi siya nag-aalala na baka tawagan siya ng jowa niya. Ibig sabihin, wala siyang jowa, kundi ikaw lang ang nag-iisa sa buhay niya. Napaiktad na lamang ako ng tusukin ni Katie ang tagiliran ko. Unti-unti naman ako napangiti. Yun yung gumugulo sa isipan ko kanina. Natanong na ba ang katanungan ko kanina? Ang swerte mo, Beshi. Muli ay asam ni Katie sa akin. Tumahimik ka na nga. Saway ko sa kanya ngunit hindi ko mapigilan ang mapangiti. Sana nga walang girlfriend sa Mr. David. Ang alam ko lang kasi dapat na siyang ikasal ngunit sumabog ang sinasakyan ng bride. Nakakapagtaka kung pagkatapos ng ilang buwan ay hindi siya nakahanap ng iba. Sa gwapo niya, sigurado akong maraming babaeng humahabol sa kanya. Kumusta nga pala si Chang? May balita ka ba? Iniba ko na lamang ang usapan. Wala na kasi akong balita dito. Ilang araw na simula nung lumipat ako.
Ang alam ko, ilang araw na raw itong hindi umuwi sa bahay niyo. Yun ang sabi ni nanay. Hindi siya umuwi? Saan naman siya nagpupunta? Yun nga pinagtataka nila nanay, Beshi. Hindi siya pumupunta sa'yo, saan kaya siya pumupunta? Napaisip tuloy ako. Baka naman kung ano-ano na ang ginagawa ni Chang, hindi kaya tinataguan niya na mga taong inutangan niya? Hindi na ako nagtagal pa sa unit ni Katie. Nagpaalam na rin akong umuwi. Ayoko namang gabihing masyado, baka kung ano isipin ni Mr. David. Sumakay na lang ako ng jeep. Isang sakayan lang naman bago ko marating ang bahay. Pinabuksan naman ako ni Manong guard. Good evening po, Mano. Nginitian ko ito. Good evening po, ma'am. Dara-diretso na lamang ako naglakad hanggang sa malaking pintuan. Itutuloy ko na sana itong ngunit ko sana itong nag-open. Nandito na kaya si Mr. David? Nakailang hakbang na ako sa living area. Sinusunsun ko na ito patungong hagdan. Isang hakbang na lang ay makakaapak na ako sa hagdanan. Saan ka galing? Dumagundong ang tono ng baritonong boses. Natigilan ako at unti-unting lumingon dito. Bumuhad lang naman sa akin ang napakagwapong mukha ni Mr. David. Nakabihis na ito. Ibig sabihin, kanina pa siya nakauwi. Humakbang siyang palapit sa akin. Galing ako sa hotel, ngunit wala ka na doon. Ilang beses na rin kitang tinatawagan, ngunit hindi kita makontak. Seryosong sabi nito sa akin. Lobat naman kasi yung cellphone mo. Kinuha ko yung cellphone niya sa bulsa ko. Mas lumapit pa siya sa akin. Nagulat na lang ako nang hablutin niya ito mula sa akin at saka ito tiningnan. Akala niya siguro nagsisinungaling ako. May tumatawag kanina. Sasagutin ko na sana pero biglang nalobat. Bibigay ka na lang sa akin ng cellphone, lobat pa. Natampan niya ang kanyang noo pagkatapos niyang makitang lobat nga ito. I forgot to charge it last night. Narinig ko ang kanyang buntong hininga bago ito muling tumingin sa akin. Saan ka na galing? Seryosong tanong nito sa akin. Para tuloy ako nagkaroon ng ama. Wala nagtatanong sa akin ito ngunit ngayon meron na. Sa unit ni Katie. Pagsasabi ko ng totoo. Kumunot naman ang kanyang noo. Anong ginawa mo dun? Umisita lang. Nakaka-board kasi kung uuwi ako dito ng maaga. Sino kasama niyo? Siguro naman walang lalaki. Huh? Bakit niyo pa kayo tinatanong yun? Wala, kami lang. Dahil sa sagot ko ay tinitigan niya ako. Titig na para bang may ibig sabihin. Para bang inaalam niya ang buo kong pagkatao. Do you have a boyfriend, Bianca? Seryosong tanong nito sa akin. Kanina lang iniisip ko kung may girlfriend ba siya, tapos ngayon ako yung tinatanong niya kung may boyfriend ba ako. Ex, meron. Eh ikaw? I don't have a girlfriend, Bianca. Will I allow you to live here if I have a girlfriend? Nakahinga ako ng maluwag. Sa wakas, nasagot na rin ang bumabagabang na katanungan sa isip ko. Napangiti ako ng palihim. Ewan ko pero natuwa ako. Ngayong alam kong wala akong natapakan na ibang tao. Siguraduhin mo lang na hindi na kayo nagkikita ng ex mo. Binasag niya ulit ang katahimikan. Muli siyang humakbang at mas lalo pa itong lumapit sa akin. Napalunok naman ako sa klase ng kanyang mga titig. Parang malalaglag ang panty ko sa pag-igting ng kanyang mga panga. He kept coming closer to me until he touched my waist. He held my chin to look up at him. Our eyes met. I can smell his very fragrant breath. Sunod-sunod ako napalunok. Oh God, sa isip-isip ko. Parang matitikman ko na naman yata ang matamis at malambot niyang labi. Forget about your ex. Tila bulong na sabi niya at unti-unti inilapit ang kanyang mukha sa akin. He gently claimed my lips. Wala ako nagawa kundi ang pumikit na lang. Nagustuhan ko ang bawat hagod ng labi niya sa labi ko. Ang mga haplos niya at mga pisil niya sa bewang ko. Para akong mababaliw. Sa kanya ko lang naranasan ang ganitong pakiramdam. Kapag lumalapit siya sa akin at kapag hinahalikan niya ako ay halos makalimutan ko ang lahat. Unti-unti niyang pinakawala ng labi ko. Nakatitig pa rin naman siya sa akin at magkalapit pa rin ang aming mga mukha. You're beautiful, Bianca. Hindi na may paliwanag ang nararamdaman ko nang marinig iyon mula sa kanya. Napaawang ang labi ko kaya muli niya itong ginawaran ng halik. Sandali lamang iyon ngunit napapikit ako. He caressed my face. My chest is beating so hard. You're driving me crazy. He whispered and kissed my lips again. Natulala na lamang ako, hindi nakapagsalita. Nakatitig na lamang ako sa kanyang mga matang puno ng pangungusap. Lumuwag ang pagkakahapit niya sa aking bewang at medyo lumayo na rin siya sa akin. Magbihis ka na. Baka hindi ako makapagpigil sa sarili ko at ako pa maghubad at magbihis sa'yo. Kaagad naman akong nabalik sa aking katinuan.
Kaagad akong tumalima at lumayo sa kanya. Halos takbuhin ko na nga ang hagdanan para lang marating ko ang aking kwarto. Pagpasok ko sa kwarto ay kaagad ko tong sinarado at dito ko inilabas ang kanina ko pang pinipigilan na pakiramdam. I bit my lower lip and caressed it. Napapikit ako at binalikan ng mga halik ni Mr. David sa labi ko. Ang lambot na labi niya at ang bango pa. Napapikit akong muli. Ang sarap. Halos magtitili ako sa loob ng kwarto ko. Gusto ko sumigaw sa kilig ngunit hindi ko magawa dahil baka marinig pa ni Mr. David. Isipin pa niyang sarap na sarap ako sa kanya. Totoo naman. Sarap na sarap ka nga sa halik niya. Kumalma ka, Bianca. Halik pa lang yan. Baka kapag tuluyan ang may nangyari ulit sa inyo, mabaliw ka na ng tuluyan at tuluyan ka ng mangisay. Iniisip ko pa lang na halikan niya ako ulit habang gumagapang ang halik niya sa buong katawan ay para na akong mababaliw. Stop, self. Stop. Tigilan mo mga imagination mo. Talaga? Ang lakas ng tili ni Katie na ikwento ko sa kanya ang ginawa ni Mr. David sa akin pag uwi ko kahapon. Hinalikan lang naman kasi ako nito na wala man lang paalam. Hindi ko na alam kung bakit niya ako palaging hinahalikan. Nasasarapan ba siya sa labi ko o trip niya lang talaga na ilapat ang labi niya sa mga labi ko? Ako naman itong napapatulala na lang at hindi makagalaw. Hindi ko malanga siya nagawang itulak palayo sa akin. Sino ba naman kasi mag-aaksaya pa ng oras na itulak siya kung nasasarapan ka na? Hindi ko alam kung bakit kapag hinahalikan ako na lalaki yun, para akong nagiging tuod na lang sa akin at tatayuan ko. Katulad kanina pagkagising ko. Sinadya akong magising na maaga ngunit pagpasok ko ng kusina ay nadatnan ko si Mr. David, nag-aasikaso ng aming breakfast. Ang aga naman niyang nagising. Anong oras pa nagigising lalaking to? Bakit palaga ako naunahan nito? Good morning. Breakfast is ready. Natulala na lamang ako nang humarap ito sa akin. Kung nakakapagsalita lang ang laway, baka kanina pa ito nagsalita. Tanging apron lang kasaulit ang suot dito at pajama naman sa pang-ibaba nitong saplot. Napaawang na lamang ang labi ko nung unti-unti itong lumapit sa akin. Nagulat na lamang ako nang yumuko ito para gawaran ako ng halik sa aking labi. Nabigla ako sa ginawa niya. Hindi ako nakapaghanda. Kagigising ko lang at wala pa akong toothbrush. Magtutoothbrush pa nga lang sana ako. Nakakahiya. Sumunod ka na sa dining. Bili nito sa akin at saka tuluyan na siyang nawala sa aking paningin. Tsaka pa lang ako gumalaw para sundan siya sa dining area. Napaawang na lamang ang aking labi nang makitang nakahanda na ang breakfast. Sunny side up egg, hotdog, ham at sinangag na kanin. Meron na rin akong gatas at coffee naman para sa kanya. Ipinagilan niya rin ako ng upuan. Wala akong masabi kundi, wow, may gusto ka bang idagdag? Sabihin mo lang. Napailing na lang ako. Sobra na ito para sa akin. Itlog nga lang na scramble ulam ko sa bahay noong mag-isa lang ako sa unit ko, solve na ako. Anong oras ka ba nagigising? Hindi ko na napigilan na itanong iyon sa kanya. 5:30. Tipid na sagot niya. Napatango na lamang ako. Akalain mo, hindi niya na talaga kailangan ng maid sa akin niyang magising at mukhang suki din siya ng kusina. Magaling siyang magluto. Baka mapasukan ng langaw yung bibig mo. Kaagad kong itinikom ang bibig ko nang mapunan niya ang pagnganganito. May slice ng apple at napansin kong yun lang ang kinakain niya. Ayaw mo ba ng kanin? Tanong ko naman sa kanya. I don't eat rice in the morning. I prefer only fruits. Kaya naman pala ganyan kakinis ang balat niya. Dinaig pa yata niya ang balat ko at sa kung kinis naman ang mukha, daig na daig pa niya ako samantalang ako itong babae. May manipis lang siyang bigote pero tamang-tama lang sa kanyang pagiging lalaki. Hindi ka ba nagugutom tuwing umaga kapag nasa office ka na? Hindi ko tuloy maiwasan na itanong iyon sa kanya. Sanay na ako. Tipid ulit na sagot niya. Sa pagkakataong ito'y hindi na apple ang kinakain niya kundi strawberry. Para akong batang nakanganga sa bawat pagkagat niya. Di na nga ako nakakain dahil siya lang itong binabatayan ko. Mukhang kailangan mong tikman yung strawberry. Alok niya sa akin. Hindi na. Okay na ako dito sa sinangag, itlog at hotdog. Nakangiting sagot ko. Nabigla na lamang ako na lumapit ito sa akin. Inusog niya ang kanyang upuan palapit sa akin. Nanlaki ang mga mata ko na sakupin ng mga palad niyang aking muka. Anong ginagawa mo? Napatitig ako sa kanyang mga mata. Diyos ko, mukhang hahalikan na naman yata ako ng gurang na ito. Nakakarami na ito sa akin. I want you to taste the strawberry. Kinagat niya ang strawberry pagkatapos ay inilapit sa akin ang kanyang mukha. Nanlaki na lamang ang mga mata ko na maglapat ang aming mga labi.
Nalasahan ko sa kanyang labi ang strawberry. Ilang minuto bago naghiwalay ang aming mga labi. Diyos ko naman, ito ba yung ibig niyang sabihin? Kailangan kong tikman ng strawberry pero sa bibig niya. Maloloka ako sa gurang na to. Mababaliw na yata ako. How's the taste? Unti-unting gumuhit ang kapilyuhan nitong mga ngiti sa labi. Sa halip na sagutin ang tanong niya ay hinampas ko na lamang ito sa dibdib. Sira ulo ka ba? Bakit pa kasi palagi mo akong hinahalikan? Hindi ka man lang nagpapaalam. Natawa lamang ito, maya-maya lang ay sumeryoso na rin ito. Ako naman ay hindi na makatingin sa kanya ng diretso kaya pinagpatuloy ko na lang ang pagkain ko. Pagkatapos kong kumain ay umakyat na ako sa taas sa aking kwarto. Naligo na rin kaagad ako para maghanda para sa pagpasok sa trabaho. Siguro, pagbaba ko'y wala na si Mr. David. Nakaalis na siguro ito. Mas mabuti nga, kaya ko naman kasing pumasok sa trabaho na mag-isa. Kaya ko mag-commute. Doon naman ako sanay eh. Kaya pa medyo malaki na itong tiyan ko, ayokong gamitin ito para maging mahina. Para magpabebe kay Mr. David. Gusto ko, kung ano yung kaya kong gawin noon, ay magagawa ko pa rin hanggang ngayon kahit pa buntis na ako. Pagbaba ko pa lang, nang hagdanan ay naamoy ko na ang pabango na gamit ni Mr. David. Napaka-imposible kung nandito pa din siya. Sinadya ko na nga natagalan ng pag-aayos ko para hindi niya na ako hihintayin. Hindi nga ako nagkamali dahil nang makaapak ako sa sala ay nadatnan ko nakaupo pa rin sa couch sa Mr. David at alam kong hinihintay niya ako. Finally, you're done. Tumayo ka agad dito at inayos ang kanyang office suit. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na hintayin mo ako? He can't live without you, knowing that you will get to the hotel safely, Bianca. I need to make sure you and the baby are safe. Seryosong sagot niya. Palihim akong napangiti sa sinabi niya. Ewan ko ba, araw-araw na lang akong kinikilig. Uy! Napakurap na lamang ako nang bigla na lamang tapikin ni Kate ang balikat ko. Nakangiti ka na dyan at tulala pa. Ganyan bang nangyayari kapag bagong buhay na mayroong gwapong asawa? Hindi kami mag-asawa. Eh ano, magkaibigan? Magkapit bahay? Share sa bahay? Ewan ko. Hindi ko alam. Basta, hindi pa naman kami kasal eh. Kaya bilisan mo na. Pakasalan mo na siya. Baka mamay, maunahan ka pa. Hindi ko naman minamadali. Okay na rin sa akin ang ganito. Siguro kung mahal namin ang isa't isa, magpapakasal kami agad-agad. Pero hindi. Baka masayang lang ang kasal. Sabagay. Pero at least kasal na kayong dalawa. Wala nang aagaw pa sa kanya. May tagapagmana ka na. Dapat magpakasal ka na talaga, Mr. David, para naman legal ka na niyang asawa. Ayoko madaliin, Katie. Hindi naman pwedeng tanungin ko siya about sa kasal kung bakit hindi pa rin kami kinakasal. Ayoko nga. Isa pa, wala akong pakaalam sa yaman niya. Hindi ko inahabol ang bagay na iyon. Ayos na sa akin na may kilalaning amang anak ko. Sus! Gusto mo ako na magtanong? Sinamaan ko kaagad ng tingin sa Katie. Hindi talaga makaintindi ang babaeng ito. Natapos ang aming break kaya balik na ulit kami sa trabaho. Inutusan ako ni Miss Cruz na linisin ko raw ang presidential suite. Napakalaki pala nito at halos iisang bahay na ito dahil nandito ng lahat. Pinalitan ko na ang bedsheet at ang mga unan bago na lahat. Pinagpag ko ang kamay ko at nagpahinga lang muna sandali nang marinig ko nagbukas ang pinto. Isang lalaki ang pumasok. Dala ang dalawang vacuum. Napatayo naman ako. Napatingin naman ito sa akin mula ulo hanggang paa. Nagtagal naman sa tiyan ko ang mga tingin niya. Bago ka ba rito? Tanong niya sa akin. Oo. Kasi simula ko lang kahapon. Kaya pala, ngayon lang kita nakita. Oo nga eh, ngayon lang din kita nakita. Tutulungan na kita na mag-ayos dito. Sige. Nagsimula na siyang mag-vacuum pagkatapos niyang ibigay sa akin ang isa. Mukhang hindi siya marunong ah. Anong pangalan mo? Nagsimula na naman ito magtanong sa akin. Tumigil ito sa ginagawa. Bianca, I'm Josh. Natigilan ako sa pagbabacuum at napatitig kay Josh. May tsura siya at maganda rin ang tindig niya. Matangkad at katamtaman lang ang kulay ng balat. May dimple siya kaya medyo cute siya kapag umingiti. Matagal ka na ba dito? Ako naman ngayon na nagtanong sa kanya. 3 months na rin. Matagal-tagal na rin pala. Natigilan naman siya at muling napatitig sa akin. Buntis ka ba? Nagbaba ako ng tingin sa akin tiyan. Oo. 4 months. Kaya pala, medyo halata na kasansyan mo. Buti na lang tinanggap ka ni Miss Cruz. Marami na nag-a-apply dito na katulad mo pero hindi niya tinatanggap. Swerte ka at tatanggap ka niya.
Hindi niya lang alam. Si Mr. David kasi ang nagpasok sa akin dito. Oo nga eh. Hindi ko nga inaasahang matatanggap ako. Sabi ko na lang. Balik na ulit kami sa paglilinis pagkatapos namin mag-usap. Maya-maya lang ay narinig ko ang boses ni Katie. Yang katama na yan. Pinagtitipon tayo ni Miss Cruz sa lobby. Ani Katie. Ikaw din Josh. Tara na. Bilisan niyo na. May mahalagang announcement yata sa Miss Cruz. Dagdag na sabi ni Katie. Nagkatingin na lamang kami ni Josh. Ako na magdadala niyan. Kinuha niya mula sa akin ang vacuum at ang iba pa ng mga gamit na hawak ko at maging ang mabigat na bedsheet ay inilagay niya sa basket. Sabay na kaming lumabas. Si Katie naman ay talagang hinintay pa ako. Nagpaalam na si Josh na ihatid niya muna ang mga dala niya sa paglalagyan nito kaya naman nag-iba siya ng direksyon habang kami naman ni Katie ay pumasok sa elevator. Uy, ano yun? Bakit parang kakaibang tingin ni Josh sa'yo? Ha? Anong kakaiba? Pinagsasabi mo, nag-usap lang kami ng tao. Isip mo talaga, no? Tahimik kaya yun si Josh. Minsan lang yun nakikipag-usap sa mga babae dito. Alam mo bang anak mayaman yun? Kaso nga lang masyadong pasaway, kaya ipinatapon dito. Gwapo, no? Ay, ewan ko sa'yo. Kahit sino na lang sinasabihan mo ng gwapo. Trabaho ipununta ko dito, hindi gwapo. Bahala ka na nga dyan. Tamang-tama naman ang pagbukas ng elevator, kaya inunahan ko na lumabas si Katie. Kumabol naman ito sa akin. Nandito kami ngayon sa lobby. Ewan ko ba kung bakit pinagtitipon-tipon kami ditong lahat. May darating daw kasi na importanteng tao dito sa hotel. Sino naman kaya yun? Sa tingin mo, sino darating? Bulong ni Katie sa akin. Hindi ko alam. Hindi naman ako manghuhula eh. Hayo pa kasi sabihin ni Miss Cruz. Kilig na kilig pa nga kanina habang sinasabing darating daw ang may loves niya. Asawa ba niyan darating? Walang asawa si Miss Cruz. Napaisip tuloy ako. Okay ladies, ayusin niyo ang inyong linya para sabay natin babatiin ang may loves ko. Sino po bang may loves niyo, Miss Cruz? Tanong na mga kasamahan namin sa housekeeping. Basta, makikilala niyo rin. Alam ko naman na kaya siya pupunta dito para makita ako. Baka yayayain niyo na ako mag-dinner. Kinikilig na sabi ni Miss Cruz. Sino naman kayang tinutukoy niya? Wala siyang asawa, baka boyfriend. Bakit kailangan istorbohin pa mga trabaho namin para lang batiin ang boyfriend niya? Ganun ba ka-importante ang boyfriend niya dito sa hotel? Kitty, hindi ba't buntis niya kasama mo? Napatingin ako sa isang babaeng mataray na nagtanong kay Kitty. Bakit? May problema ka ba sa kaibigan ko? Matapang naman itong sinagot ni Kitty. Paano siya nakapasok dito kung halata naman na ang tiyan niya? Siguro may ginawa yan para makapasok dito. Sabi naman ito. Sinasabi ko na nga ba, magiging issue sa kanila ang pagiging buntis ko? Kung may ginawa man siya, wala ka nang pakialam doon. Itanong mo kay Miss Cruz, kung may angal ka. Mataray ulit na sagot ni Katie dito. Ang sama ng tingin ng tatlong babae sa akin. Alam kong pinag-uusapan nila ako. Maya-maya lang din ay dumating na iba pa ng mga lalaki. Nasa kabilang side ang mga ito. Hindi ko nga alam kung bakit lumapit sa akin sa Josh. Hindi naman siya nagsalita pero nasa tabi ko siya. Minitaan niya lang ako kaya ngumiti na lang din ako. Everyone, back to your lines. Ayusin niyo na inyong mga linya. Papasok na my loves ko. Kinikilig na announcement ni Miss Cruz. Sa wakas, malalaman na rin namin kung sino ba talagang tinutukoy ni Miss Cruz. Mukhang in love siya dun ah. Sa klase ng mga ngiti niya. Lahat ay nag-aabang sa papasok. Everyone, batiin niyo si Mr. David, ang may-ari ng hotel na ito. Muli ay sigaw ni Miss Cruz. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang pumasok sa Mr. David. Wala sa isip kong siya pala ang tinutukoy ni Miss Cruz. Akala ko'y ibang tao. Ano naman kaya ginagawa niya dito? Uy, si Mr. mo. Pang-asar ni Katie sa akin. Pabulong lamang ito. Tama-tama lang na ako ang nakakarinig. Baka marinig ka ni Josh. Binalingan ko si Josh. Nakatingin naman ito kay Mr. David na naglalakad palapit sa amin. Bakit ba kasi ayaw mo ipaalam na may koneksyon kayong dalawa? Bulong muli ni Katie sa akin. Alam mo naman ang mga kasamahan natin. Ordinaryong tao pa nga lang ako, pinag-iinitan na nila ako. What more pa kaya kapag nalaman nilang si Mr. David ang ama nitong batang nasa sinapupunan ko? Bulong ko rin, nasagot sa kanya. Sure, matatakot sila. Hindi, Katie. Pag-iinitan lang nila ako lalo. Okay, nandiyan ang Mr. mo. Palapit na sa atin. Muli ako napatingin kay Mr. David na naglalakad ng palapit sa amin.
Isa-isa namin itong binati. Good afternoon po, Mr. David. Sabay-sabay naman kami na bumati dito. Yung iba halatang may kasamang tilina. Gwapo niya talaga. Narinig ko sabi ng Mataray kanina. Oo nga eh. Super. Parang sa Superman. Dagdag naman ng isa. Hinayaan ko na lamang ang mga naririnig ko. Bianca, yung panyo mo nahulog. Napatingin ako kay Josh na ngayon ay hawak na ang puting panyo ko. Binigay niya ito sa akin. Hindi ko na malaya na nahulog na pala. Nang maalala ko nandito nga pala si Mr. David, ay muli ko ibinaling ang aking paningin sa kanya. Nagkakagulo na sa paligid pero iisa lang ang nakaagaw ng aking pansin. Ang pagtitig ni Gurang sa akin. Hindi ko alam kung napansin ba nila ito pero alam ko sa akin siya nakatingin. Nang balingan ko naman ang katabi ko na tinitingnan niya rin ay si Josh na pala ito at hindi na si Katie. Kumunot ang noon ni Mr. David. Hindi ko alam kung bakit ganoon na lang siya kumakatingin sa akin. Hindi lang sa akin kundi maging kay Josh. Ganon din kasama ang kanyang mga tingin. Mr. David will stay here for 2 weeks. Uuwi lang siya sa gabi at babalik naman sa umaga. Sigurado ako magmamanman yan dito kaya pagbutihin ninyo ang mga trabaho niyo. Ayokong may mga naka-check-in na magre-reklamo dahil palpak ang mga cleaners dito. Paalala ni Miss Cruz. Yes po, Miss Cruz. Sagot namin lahat. First time po yata mangyayari ito, Miss Cruz. Hindi naman nag-i-stay dito sa Mr. David ng matagal. Dumadalaw lang siya noon dito pero ngayon, 2 weeks siya mag-i-stay dito. Nakakapagtaka. Komento ng babaeng Mataray kanina. Lumapad ang mga ngiti ni Miss Cruz. Para bang may kung anong pumasok sa isip nito na tila ba kinikilig. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Gusto niya akong makita. Ang lapad ng mga ngiti ni Miss Cruz nang sabihin ito. Napapansin ko noong mga nakarang araw pa na itawag niya sa akin. Kaya siguradong ako ang pinupuntahan niya dito. Ako ang gusto niyang makita. Dagdag pa na sabi ni Miss Cruz. Mas lalang lumapad ang mga ngiti nito habang nakatingala sa kawalan. Napangiwi na lamang si Katie. Feeling? Narinig ko naman na sabi ni Katie. Kaagad ko naman itong sinig ko. Baka marinig ka. Ano naman kung marinig niya ako? Kung alam lang niya na ikaw talaga sinusubaybayan ni Mr. David dito. Unganga mo. Kagad kong tinakpan ang bibig ni Katie nang mapansin kong sabay-sabay na napalingon sa amin ang aming mga kasamahan at maging si Miss Cruz ay nakatingin din. May sinasabi ka ba, Katie? Sarcastic na tanong ni Miss Cruz. Wala po. Gusto ko lang sabihin na napakaganda niyo ho. Thank you, Katie. Dahil dyan, wala kang pasok bukas. Huh? Hindi makapaniwala na sambit ni Katie. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka na maingay. Yan tuloy, wala kang pasok bukas. Pasimpleng bulong ko kay Katie. Magagawan mo to ng paraan, di ba, Beshi? Sa pagkakataong ito, ako naman ngayon ang kinukulit ni Katie. Please, Beshi, kausapin mo sa Mr. David. Kailangan kong pumasok bukas. Marami akong bayarin. 1 linggo ka na walang pasok, Katie. Maotoridad na sabi ni Miss Cruz. Miss Cruz, huwag naman po. Pagmamakaawa ng kaibigan ko, narinig ko namang nagtatawanan ng isang grupo na hindi namin kasundo ni Katie. Ikaw, Bianca, pumunta ka sa executive suite. Kailangan ka doon. Marami ka pang iniwan na trabaho doon. Isa pa, requested ni Mr. David na ikaw maglilinis ng kanyang suite. Miss Cruz, ako na lang po. Bigla namang nagsalita yung Mataray na kasamahan namin. Si Bianca ang nakatalagang maglilinis doon, Trina. Mas mabuti nang si Bianca. For sure, hindi magkaka-interes si Mr. David sa kanya. Pinasadahan ako ng tingin ni Miss Cruz. Para bang minamaliit niya ang pagkatao ko. Well, Bianca's beautiful but Mr. David will not be interested in her because she's preggy. Mali ka po, Miss Cruz. Mga ganyan po ang tipo ni Mr. David katulad ni Bianca. Ayaw niya sa mga pa-cute, pa-chicks at feeling maganda. Bigla namang nagsalita si Katie. May pinaparinggan ka ba, Katie? Sabat naman ni Trina, yung Mataray kanina. Trina pala ang pangalan niya. Natamaan ka ba, Trina? Tumaas sa mga kilay ni Trina. Deserve mong mawala ng pasok ng 5 days. Irap ni Trina at saka ni Yaya na nito ang mga kasama. Bianca, yung utos ko sa'yo. Paalala ni Miss Cruz. Munti ko nang makalimutan, may duty pa pala ako. May iwan ka, Katie. Mag-uusap tayo. Nagpaiwan nga si Katie. Kinausap siya ni Miss Cruz. Hindi ko alam kung totoo ba mga sinabi ni Miss Cruz na wala siyang pasok ng 1 linggo. Sigurado akong kapag nangyari iyon, hindi ako tatantanan ni Katie. Uutusan niya na naman akong kausapin si Mr. David.
Sino ba naman ako para pagbigyan ng lalaki iyon? Isa pa ang sama ng tingin niya sa akin kanina. Para bang may nagawa ako masama sa kanya. Kanina lang umaga, maayos pa kami nang ihatid niya ako rito, ngunit nang dumating siya dito sa hotel, bigla na lang kumunot ng sobra ang noon niya. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin maalis na napakagwapo pa rin ito. Hindi nakakasawa ang kanyang muka. Mga titig pa lang nito at tingin para bang hinuhubaran ka na. Kung ano nung naiisip ko. Iniling-iling ko na lamang ang ulo ko. Ano naman kaya ang trip ng gurang na ito at kailangan niya magstay dito ng 2 linggo? Ang tagal naman nun. For sure, babantayan niya mga kilos ko. Kapag hindi niya nagustuhan, baka tanggalin na lang niya akong bigla. Nasa pintuan na ako. Huminga ako ng malalim bago tuluyang sinubukang kumatok. Ilang minuto lang ako naghintay at narinig ko na ang pagbukas nito. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko, knowing na si Mr. David ang mabubungaran ko. Halos mabitawan ko ang mga dala kong gamit para sa paglilinis ng mabungaran ko. Itong tanging tuwalya lang ang takip dito sa bewang. Basa pa ang buhok nito na tumutulo sa katawan. Nilakhan niya ng awang ang pinto at saka pa lang ako na ibalik sa sarili nang marinig kong magsalita ito. "Come in, Mrs. David." Paanyaya niya. Tinawag pa niya ako sa last name niya. Hindi pa naman kami kasal pero bakit ang sarap pakinggan. Tsaka pa lang gumalaw ang mga paa ko para pumasok sa loob. "Nandito ako para linisin itong suite mo. Hindi ko pa pala tapos. Naudlot kasi kami kanina nang palabasin kami ni Miss Cruz para salubungin at batiin ka. Do what you have to do, Miss Bernido." Seryosong sabi nito. Nagbago naman ang mood niya. Tinawag naman niya ako sa tunay kong last name. Okay. Parang hindi kami magkakilala kung mag-usap. Sa bagay, trabaho ko ito at wala kami sa bahay niya para magturingan na mag-asawa. Mag-asawa? Mag-asawa na ba kami?